love, Sir Ben and Yuri from the Queen City of the South, Cebu! Yes, at aalamin natin at bibisitahin ang ilan sa mga sikat na putserohan dito sa Cebu. At aalamin natin mga loves kung magkano yung presyo dito sa Cebu. Para kung pupunta kayo dito sa Cebu, alam nyo na din. Yes, kaya naman love, wag na natin tong patagalin. Tara, let's food trip the this! Welcome again to the Queen City of the South, Cebu. Cebu is a progressive cultural hub and is famous for its delicious and unique dishes. And one of its comfort food ay ang puchero. Puchero is originated from Spain, pero dito sa Pilipinas ay meron itong iba't ibang version. Kung sa bandang Kamaynilaan, ito'y sabaw ng beef or pork na pinalambot with tomato sauce, chorizo, saba, at iba pa. Dito naman sa Kabisayaan, iba't ibang version ang iyong matitikman. Sa bawat kanto, iba't ibang estilo ang pagluluto ng puchero. At sa puntong ito ay kami nagtungo sa Ikets Putserohan dito lang sa corner Magsaysay Street, Villa Aurora, Sambag, Cebu City. Isa lang naman ito sa pinakasikat na legendary putserohan dito sa Cebu. Around 30 years na rin ang recipe nila. Sikat ang Ikets Putserohan at talaga namang kahit mga artista, mga sikat na vloggers at mga TV shows ay dumadayo pa dito. Unang bungad mo pa lang mausok na abuhan ang iyong maaabutan. Sa kanilang luto at kalderong naglalakihan, siguradong ikay matatakam. At kay Madam naman na sa kusina'y bisibisihan, nagka-time pa kaming makipagtsikahan. Pero bago pa humaba ang aking daldalan, samahan niyo na kami sa aming kainan. Yes, excited na ako, love. Magkano pala yung puchero dito? Yung ganito is 130 pesos. Yan oh, grabe yung meat overload. Yan, ano bang meron dito? Yan, ito yung bamboo shoot. Tapos yung ano, yung sibuyas dahon. Yan, grabe. Ang bango niya, love. Parang savory. Savory yung sabaw. So ayan, speaking of savory, tikman na natin yung sabaw. Yan. But first, thank you Lord for this food. Amen. Amen. Tikman natin. Yan. Tikman natin. Sabay na tayo, love. Yes. Cheers. 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 Ooh. Oh. Sabaw pa lang, sobrang malasa. Tapos salty siya a bit. Pero tama-tama sa lasa talaga. Medyo may pagka-salty, but i-prepare mo ng rice. Yan. Swak na swak. Sige. Yan. Yan o. Meat overload. Wow. Yan. Try natin dito yung ano, sausawan. Yan o, yung ginamos. Mag first bite tayo. Best spread yung ginamos. Yes. Tara, kain tayo mga loves. Sarap. Yung savory niya, pangmasa, yung flavor. Yung sabor ng sabaw. Yung meat niya, overload, tapos napakalambot. Pag mag-melt sa mouth mo talaga. Love, nagluto ka ng puchero dati, di ba? Sa Yami Yuri channel mo. Ano yung pagkaiba ng puchero Cebu at saka puchero ng Manila? Yung puchero kasi sa Manila is like mayroong tomato sauce and pork and beans. Yung sa atin, kung makita mo, yung sabaw niya is so clear na alam natin wala talagang nilagay dito, di ba? Na tomato. Na tomato sauce. Wala ding pork and beans. Wala. So para sa mga taga Manila, yung puchero natin is parang nilaga lang daw. Or bulalo. Yes, parang bulalo lang daw. Kasi kapag sinasabi lang puchero, may bone marrow. Pero ito sa Ikets, wala lang siya. Yan, bone lang. Walang marrow. Walang marrow. Ito yung napakaganda sa Ikets kasi madami yung meat na nilalagay dito. Sa 130 pesos lang, ang dami ng ano eh. Imagine, they can sold 100 to 150 kg per day. Yung before pandemic, 200 kg daw yung maubos dito every day. Grabe, no? Dami. Tapos after pandemic, mga 100, pero madami pa rin yun, ha? At take note, love, nag-umpisa sila, 4 lang daw na kilo before, nung una-una pa. Kasi itong Ikets, 30 years na. 30 years? Yes, 30 3 years na. decades? Yes, 3 decades na. Isang legendary tong makakain dito sa Ikets. Yes, from barong-barong yata sila dati. Barong-barong. Pag umuulan, super muddy talaga dito. But ngayon, tingnan nyo, nakapundar na sila ng malaking restaurant dito. Pero hindi lang yung binibenta na is puchero. Marami silang food dito. Kagaya ng mga ginisang tahong, mga isda. O yun talagang bet na bet ng mga Cebuano kainin. Pero ngayon, yung ifo-focus natin is yung puchero. Yes. Super pulang-pula yung laman niya. Oh, ayan oh.
Tsaka Wow. yung texture niya ba, halatang sobrang lambot. Pinakuluan siguro to ng mga ilang oras. No, kasi sobrang lambot talaga niya eh. Wow, grabe oh. Lagyan natin ng ginamos with sili. Yan. Wow. Yan. Dito sa Ikits mga loves, they are open 7 a.m. until 8 p.m. Grabe, maagang-maaga mga loves. At pagpunta namin dito, ang dami ng tao. Nagkumakain na. Yung iba nagsalabasan na, di ba? Pero pagpasok mo lang dito sa Ikits, mafe-feel mo talaga it's a home. Para siyang kubo na bahay lang talaga na yung mga tao dito is more friendly. At hindi lang yan. Hindi lang taga Cebuano ang pupunta dito. May mga artista din na pupunta dito at mga vloggers from other places. Yeah, mga friends natin na mga food vloggers nagpupunta dito. Correct. Ayan, sob na ako dito, love. Ako din, sobrang busog na ako. Grabe naman kasi, sa halagang 130 pesos, eto na lahat ang makakain mo. Sobrang dami. Loaded. Yung meat nila, jam-pack. Grabe. Yan. Ang dami talaga. Kung gusto nyo pumunta dito sa Ikits Food House, they're located sa Villa Aurora, Kasambagan. Sa likod lang ng Sarosa Hotel, mga loves. Okay, so. Tara na! Next! Pochero for agahan, one down talaga naman. Ngayon, magtungo naman tayo sa isa sa pinakasikat din na pocherohan dito sa Cebu. Walang iba kundi ang Marjo's Pocherohan. Isa din ito sa pinakalumang favorite pocherohan naming mga taga Cebu. Ambience pa lang, mapapahayahay ang buhay dahil dito labas-pasok lang naman ang hangin habang ine-enjoy mo ang favorite mong pochero. Maliban dyan, kami ay saludo din sa mga service crew nila. Malayo man ang iyong pinanggalingan, sa ngiti ng kanilang mga labi, pagod mo'y mapapawi. Located lang ito sa Gorordo Avenue, Barangay Camputao, katapat lang ng QC Pavilion, katabi ng BDO Gorordo. Kaya tara na, sa tanghalian namin, kami inyong saluhan. Okay, so nandito na kami sa aming second stop, which is ang Marjo's Pocherohan. Ito palang Marjo's is 1969 pa talaga yung recipe nila. Sweetness, 54 years na sila dito. 54 years, mga loves. Yes. It's been 5 decades. Actually, nag-iba na siya labi kasi nabili daw siya. Noong 2012, iba na yung may-ari, but still Marjo's pa din yung ginamit. Yes, ang pochero nila, ito tingnan nyo, mga loves. Ito is 685 pesos, love. Wow! Good for 2 to 3 persons. Wow! Yes. Ito lang talaga yung ano nila. One size, one pochero, mga loves. Kung ikaw, mag-isa kang kumain, magdala ka na lang ng marami para maka-order ka ng ganito. Or kung ikaw lang mag-isa, mga loves, Make sure maubos na yan. babalutin natin to. Sharon. Anyway, Okay. tikman natin. But before that one, mga loves, mag-pray muna tayo. Thank you, Lord, for this food. Amen. Amen. Yes, amen. Kita natin dito. Yan. Wow! Parang lambot. Grabe. Naglalaway talaga ako lang. Ay, ang lambot lang pala. Kala ko matigas. Yan. Ang lambot niya. Yan o. Yung cartilage. Nakakagutom na. Yan o. Wow. Bigyan natin to kay Yuri. Wow. Yan. Thank you, love. Yan. Wow. Yan, ito sa akin. Yan mga loves, mag first bite tayo. Cheers. Ang lambot. Grabe. Love, napansin mo? Nanuot yung lasa sa karne. Parang may feel na umami. No? Malasa siya, love mo? Malasa siya. Pag makakain ka nito, tapos hanap-hanapin mo talaga. No? Wow. Sarap nito. Love, saang parte ba to ng baka? Usually, beef leg shank. Napansin ko kanina may may bone marrow eh. Yes. Usually talaga, pochero is known for bone marrows. Yan. Dito sa, sa Marjo's, may bone marrow yan. Anong na-experience mo sa sabaw nila? Sabaw pa ng ulam na. Yung sabaw nila, not so salty compared sa Ikits Churhan. Comparing to Ikits, hindi naman siya parang maalat talaga yung Ikits. But compare dito, mas maalat yung Ikits. But okay siya pag i-prepare mo talaga sa rice. Tama lang yung swak lang. Dito, yung sabaw niya, as in mild lang yung salt. Tapos na-complement yung mga spices niya. Yan. Tapos natikman ko yung ginger. Actually, kung titingnan mo siya, it's like more on cabbage. Yes, cabbage, tapos Mais. dahon sibuyas, mais, tapos onion. Dito, walang bamboo shoot. Ito yung pagkaiba ng ng Marjo's Pocherohan. So, ito yung sinabi ng mga taga Manila na parang yung pochero parang bulalo, Bulalo. sa kanila. Yan. Yes, kasi nga, parang nilaga nga lang siya na bone marrow. Diba? Yeah. Gutom ako, so mag-rice tayo. Ayan o.
Napakasarap nito. Oh my God. Ayan o. Yan. Iba yung meat. Super satisfying yung sabaw niya. Pag gutom na gutom ka ay solve ka talaga dito. Grabe nabusog ako. Sa super laki ng pochero dito sa Marjo's Pocherohan. Nabusog talaga ako. Para sa akin, certified na siya. Certified lamis. Yes. Ayan, they are open mga loves. 7 a.m. to 9:30 p.m. mga loves. Dito lang yan sa Marjo's Pocherohan. Sold na kami. Ito yung pangalawang stop namin mga loves. Yung panghuli namin. Let's go! So from Ekids to Marjo's Pocherohan, Pochero de Cebu naman ang ating puntahan. Kung di nyo alam, para sa mga taga Cebu, isa din to sa mga sikat at pinag-uusapan. Kung naglalakihang pochero at kaldero ba naman ang iyong masasaksihan, abay talaga namang ikay matatakam. Bukod dito ay kapansin-pansin din ang mga wall arts ng mismong restaurant. IG-worthy ika nga nila. Ang recipe naman nila habang napagdadaanan ng panahon, ang lasa nito ay mas lalo pang na-enhance. More than 30 years lang naman. Mukhang kami ni Ben ay mapapasabak na naman. Dapat na nga bang kami maglosartan? Well, kaya pa naman. Kaya tara, kami inyong samahan at ng Pochero de Cebu ating mapagsaluhan. Ayan mga loves, finally we're here in Pochero de Cebu. It's our last stop mga loves. Yes, kanina busog na busog ako. Pero nung nakita ko tong pochero nila, nagutom ako bigla lang. Naabot Parang- ko yung dabong. Yes, yung buto ng dinosaur nandito. Grabe, Yan, ang laki oh. Tapos yung bone marrow, yan o. Yun. Oh, grabe. Ito pala, itong buong pochero na to is 700 pesos. So kung napapansin nyo from kanina 130, nag-jump tayo to 645 ba yun? 85. Tapos nandito na tayo sa pinaka mataas yung presyo which is 700. Eto na yun. Hindi ka magsisisi, ang laki-laki. Tingnan nyo naman, oh grabe. Ang kaiba nito is, ang laki. Napansin mo lang, wala dito yung Ay, mais. Yung mais, walang Wala mais. siyang mais. Pero So, dito, yung bamboo shoot meron. Sobrang visible talaga yung bamboo shoot. Ayan, oh. At saka yung cabbage nila. Yes, madaming cabbage. Thank you Lord for this food. Bless us always, guide us and protect us from harm. Amen. Amen! It's Ayan mga loves. showtime. It's showtime. Patikin natin kay Yuri muna. Yan, isang kagat love. Sure ba? Oh, yan, isang kagat. Yan. Seryoso ka ba? Isang kagat. Grabe, isang kagat. Isang kagat. Heaven agad. Subak Isang kagat. Yan. Hindi ko basta makamainit lang. Sige. Wow! Ang Grabe. lambot. Try ko din. Wow. Grabe. Ito na yung pinaka lambot talaga. Super lambot. Kung masarap kanina, masarap din to. Hindi mo ma-compare lang. Umami pa rin. Yes, hindi mo ma-compare. Tsaka yung dabong, alam mo yung parang may aftertaste? Yung Yeah. dabong niya, mafe-feel mo talaga. Pagkita natin dito. Ayun, Ayan, yung dabong. Grabe. Sabaw para kay Yuri. Sabaw. Ay, wow, grabe. Ang sarap din. Sarap din. Kala ko ba hindi na tayo kakain lang? Di, ako din. Dito na naman. Ang sarap. Ako din. Yan, dito try natin. Yan. Sarap. Sarap. Heaven na. Kakaibang sarap. Actually, mga loves, busog na kami. Pero yung na-smell namin yung bamboo shoot at saka yung yung aroma nito, nag-crave kami. Hiwain na natin Yes. mga loves. Yan. Ayan o. Grabe. Uy. Yan oh. Wow, ang lambot lang. Grabe ang lambot nito. Yan oh, yung cartilage. Yan. Try ni Yuri yung Wow. yung meaty di Pochero de Cebu. Yan, yan. Yan oh. Grabe, kunan natin ng sabaw. Yan. Lagay natin dito. Yan. Cheers muna. Cheers! Cheers for mga the last loves. stop. Ayan o. Yan. Ay, grabe. Pag-touch sa dila, love, alam mo na agad na masarap. Saka perfect siya sa sawad lang, no? Iba yung Pochero dito. Ha? Ang lambot. Yung cartilage niya parang nagme-melt sa mouth. Super master din to mga loves. Yan, sausaw natin. Yan. Yan. Nakarap ka talaga dito. Masasabi ko lang, love, they shouldn't miss Pochero de Cebu, love. Pag pupunta sila ng Cebu kasi ang sarap talaga. At kung barkada kayong pupunta, ayun,
Sulit din kasi ang laki. Yes. Diba? It's a must try. It's highly recommended mga loves from Ben and Yuri. Certified lami. Certified lami mga loves. Ayan mga loves, kung gusto nyo magpunta dito, they are located sa Iscayo Street, Cebu City. Malapit lang to sa Golden Peak. Across lang siya. At malapit din sa Ayala Center, Cebu. At saka ang kaibahan din pala dito sa Puchero de Cebu is kung mahilig kayo sa mga art, wow, perfect to kasi may mga wall arts dito. Lalo na nandun si Santo Niño. Yes, Santo Niño yung talagang symbol of Cebu talaga kasi Cebu is a land of religious people, right? Yes. Yan, last bite tayo dito. Pansin mo yung mga hibla-hibla niya, love, no? Grabe yung hibla-hibla dito. Sa sobrang lambot, mapupunit na talaga siya ba? O, Yan. sa akin mo itong binigay, love. Sa akin naman yung bone marrow mamaya. Gaganda ka na ngayon, love. Rich and collagen yung bone marrow, eh. Yan, grabe yung cartilage mga loves. Ang kapal. Ayan mga loves, they're open Monday to Sunday, 9 a.m. until 12 midnight. Ang tama, love. Kasi pag, alam mo na, nagpunta ka ng bar, tapos medyo nalasing ka, gusto mo humigop ng sabaw, this is the right spot talaga, mga loves. Kung makita nyo yung sebo ng baka, Mhm. yan. Oh, grabe. Ganitong texture ng soup, masarap talaga. Yan. Sarap na sarap talaga ako sa puchero nila, love. Kasi alam mo yung nostalgic na feeling. Kasi yung dabong, lagi itong niluluto ng lola ko. So nung natikman ko siya, naalala ko talaga instantly yung lola ko. Grabe. Usually yung dabong sa lumpia yun eh. Mm. Pero dito, puchero. Tapos love, dito actually, madaming tao pag weekends, diba? Ngayon is weekday. Weekdays, weekday konti tayo lang. nag-check Baka out. mamayang gabi. Mamayang gabi, oo. Yung mga peak dinner. hours na. Yung first visit natin dito, loves, naalala mo yun? Yung ano nila, yung sizzling Oo. puchero. Aside dito sa puchero, meron din yung sizzling puchero. Isa din yun sa aabangan nyo sa mga susunod namin ng vlog. Diba, love? Yes. Ang sarap ng sizzling puchero nila dito. Actually, hindi lang puchero yung siniserve nila. May mga Filipino food or single meal kung ikaw lang mag-isa dito. Pag single ka, pwede ka sa ikit kasi order ka ng isa, 130 lang, di ba? Pag manamihan, pwede ka sa Marjos o kaya dito sa Puchero de Cebu. Yan. Yes, kasi pag babarkada talaga yun eh, di ba? Yes. Malalaki yung mga servings Pero nila. dito talaga, as in, 3 to 4 person na makakain dito. Yan. Hindi makompleto yung experience natin sa puchero pag wala yung bone marrow. Yan. Kain natin. Uy! Uy! Oh, Grabe! Ang lambot. Nahulog ka agad. oo. Yan. Grabe. Last bite mga loves para sa inyo. Grabe. Instant melting sa mouth ko mga loves. Umaming feelings mga loves. Finally, for the very first stop until to the last stop, ito sa pinaka-third natin. Busog na busog. Sulit ang sasarap talaga ng mga putserohan dito sa Cebu, love. Lalo yung mga gusto magpunta dito sa Cebu, it's a must try yung puchero dito talaga sa Cebu. Yes! Yes, finally, natikman din natin, love, ang tatlo sa mga sikat na putserohan dito sa Cebu City. From 130 to 700 pesos mga loves, natikman na din natin yung mga puchero dito sa Cebu. From Ikits, from Marjos to Puchero de Cebu. Yan. Ano yung na-experience mo, love, doon sa mga pucherohan dito sa Cebu? Yes, yung sa Ikits, mga loves, yung puchero nila is may pagka-salty, a bit lang, but swak talaga siya i-pair with rice. Sulit, napakasarap. At yung maganda doon, may ginamos sila mga loves. Yes, may ginamos. Sa Marjos naman mga loves, nasa mga 2 to 4 serving siya. Same din with Puchero de Cebu. Yung naka-difference lang ng Marjos, wala siyang bamboo shoot. At saka love, yung sa Puchero de Cebu naman is wala siyang mais. All the Ayan. rest, meron silang mais sa Puchero. So nabanggit ko kanina, love, na yung Puchero dito sa Cebu at Puchero Manila, magkaiba. Ayan naman, love, imbitahin mo yung taga Manila, love. Ayan, kung gusto nyo makatikim ng puchero dito sa Cebu, you know where to go, mga loves! Yes! At syempre mga loves, kung hindi pa kayo naka-like and follow sa aming YouTube channel at Facebook page and TikTok, well, it's about time na mag-follow na kayo kasi ang dami pa namin i-share sa inyo ng mga food vlogs, right? Ayan, mabubusog kayo sa mga videos namin, mga loves. So ayan, sana nagustuhan niyo po ang aming episode today. Till next time! Peace!